Okay. And President of PDP Laban, the Honorable Robin Padilla, together with Mariel Rodriguez Padilla. Mabuhay mga mahal kong kababayan. Assalamualaikum. Magandang gabi po. Ang kasaysayan ng PDP Laban ay isa sa pinakamakabuluhan sa politika ng ating bansa. Ito ay ang partidong nagdala kay Rodrigo Roa Duterte noon ay alkalde ng Davao City sa kanyang matagumpay na pagtakbo sa pagkapangulo noong 2016. Sa kauna-unahang pagkakataon po, isang leader mula sa Mindanao ay nahalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito rin ang ikalawang pagkakataon na ang PDP Laban ay nakapaglukluk sa isang kandidato ng pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na kilala sa tapang at malasakit, naging makapangyarihang puwersa para sa reforma si Pangulong Duterte at ang PDP Laban. Ang kasalukuyang partido ay nag-ugat sa pagkakatatag ng Partidong Demokratiko Pilipino noong February 6, 1982 sa lungsod ng Cebu sa pamumuno ng yumaong Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. kasama sina Antonio Cuenco at iba pa mga leader mula sa Katimugan. Samantala, ang Partidong Laban ay itinatag naman noong 1978 ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa pinag-isang adhikain ng dalawang makasaysayang partido, nananatiling buhay ang diwa ng tunay na paglilingkod sa bayan. Isang pamana na patuloy nating pinagyayaman at pinangangalagaan. Ang adhikain ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pagbabago. Second chance. Katulad ng ginawa niya sa Davao City, isang napakagulong lugar, pugad ng iba't ibang rebelde grupo at sindikato. Pero dahil sa kanyang tapang at malasakit, naging tahimik, mapayapa at progresibo ang Davao City. Yan din po ang dahilan kung bakit ako ay napili ni Tatay Digong na maging PDP Laban President. Dahil katulad po ng Davao City ay simbolo ng pagbabago at second chance. Mula po sa pagiging real bad boy, nagbayad ng kasalanan sa kulungan, nag-Muslim at nagbagong buhay. At ngayon po ay isa pong senador po ninyo. Number one! Number one! Allahu Akbar! Takbir! Ang pagbabago po, basta't may tapang at malasakit, yan po ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Pagbabago, second chance. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi po naging pagpatay ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang daladala ay pagbabago, second chance. At mga kababayan, ito na po ang last chance po natin lahat para makamit ang pinapangarap nating pagbabago para sa Pilipinas. Mga mahal nating kababayan, ito po ang Duterte, ang kandidatong senador ng ating Supremo, Rodrigo Roa Duterte! Yes! Magsimula po tayo kay Attorney Jimmy Boto! Jimmy Boto! Kung dati ay may bakal na kamao na Pangulo,
Kailangan natin ngayon ng bakal na prinsipyo sa Senado upang isabatas ang prinsipyong Duterte. Gusto niyo ibalik si Tatay Digong? Ibalik natin siya hindi lamang sa bansa o sa posisyon, kundi sa pangmatagalang batas. Ako po si Atty. Jimmy Bondo, ang magsasabatas ng prinsipyo Duterte. Yes! Ang Duterte po ay binubuo ng 10 magigiting na kandidato. Ako naman po ay nabigyan ng numerong Gs sa balota. At napag-alaman ko po kamakailan lang na yung aking asawa na si Atty. Isabel ay Gs 10 linggo na palang John Tis. Praise God. Amen! Napapaligiran po ako ng numerong Gs. Ano po kaya ang kinabukasan itong mga nabanggit ko? Si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang Constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating Constitution? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? Tinurado ang bigas ko. O tayo pa rin kaya ang pinaka malakas na mag-import ng bigas? Kahit na tayo ay isang agricultural country. S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ng Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasang nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years. 10 months na lang. Sila kaya ay nagtatalo o natalo? Kung kami ay natalo, babalik tayo sa pribadong buhay at magmahanap ng ibang serbisyong publiko. Pero kung mula ngayon, 10 months from now, kami ay nagtatalo, ibig sabihin kami ay nakaupo sa Senado at nagtatalo at gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan po kasi ng Duterte ay ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Isipin niyo po, kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Hindi pala nadadaan sa ayuda. Na wala na palang botante. Ang meron pala sa Pilipinas ay botanteng. Mga botante na hindi lamang bumoboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Lalo na sa pinaka mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Tandaan niyo po, 10 taon, napakabilis lumipas. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao. Naging Pangulo. Binago ang Pilipinas. Kinalaban ng droga at korupsyon. At 10 taon na nakalipas, siya po ay nakapiit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy?
At sa wakas, ano kaya ang kinabukasan ni number 10 ni Attorney Jimmy Bondoc? Panalo ka na! Huwag na po natin pag-usapan ng 10 years. Huwag na rin ng 10 months. Pag-usapan po natin ng 10 days. May 8 ngayon. May 18, Sunday yata yan. Si Attorney Jimmy Bondoc kaya ay nasa simbahan 10 days from now, Ate, huwag ka daw mag-isa makisabay sa at senador malungkot. kasi nagsasalita pa tayo. Ngunit nagpapasalamat pa rin sa inyo at sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng plataforma sa inyo. O di kaya, baka naman 10 days from now, May 18, Sunday, si Jimmy Bondoc ay kasama ng kanyang pamilya sa simbahan at nagdidiwang. At nagpapasalamat na siya at ang kanyang mga kasama Eh, paano kung nagaya sila? ay mga senador na ng Republika ng Pilipinas. Paano kung nagaya sa lunes? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, At saka ang number 10 sa inyong balota, nihak-nihak. naniniwala sa diplomasya at disiplina sa Senado Matalino ko, hoy, alam ko lahat. DDS. Matalino ko. Para ako ay inyong matandaan, meron akong ipapakita sa inyong larawan ng ating kinabukasan. Baka matalo kayo sa lunes. Ay ko bunis. Dinaya na kayo. Pag dinaya kayo, magrarally tayo. Wow! Mabuhay ang Duterte! Duterte! Sa Facebook ko. Eto na, yung susunod natin na senador. Kahapon may nakita akong post. Anong post? Nakita ko yung post. Aba, sa lungsod ng Muntinlupa, may kahalikan. Tapos, Kahalikan? oo, tapos nag-sorry na lang siya doon sa napakaganda niyang asawa. Kaya sinasabi, Nagsorry. nagsosorry, humingi na lang ng pasensya, paumanhin. Kaya sabi ko, doon ka mana. Wah, ang bihira. Ba't naman ako nadamay dyan? Doon ka mana. Alam ko na. Wala akong kinalaman dyan. Basta lahat yan, natutunan ko sa kanya. Mga kababayan, ating pong palakpakan, Senator Bato Villarosa! Ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi. Ikaw, Senator Bato Villarosa. Ang patuloy na sumusuko sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Misyon ko ang alagaan ang buhay niyo. Gusto ko ligtas kayo. Taga-ano sa bato. Yes, sir, sa Senado. Magandang gabi sa ating lahat! Ano bang matamlay kayo dyan? Sige, para sumaya kayo! Binigyan na kami ng 7 minutes. Uy! 6 na lang! Kantahan ko kayo ng 5 minutes, tapos magsalita ko ng 1 minute. Sige! Bye! Oh, I have 2 minutes to finish my speech. 2 minutes! Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado na hindi hawak sa liig, hindi hawak sa ilong, na kung sino man, hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng ibang branches of government, isang Senado na independente at talagang sinusunod ang doktrina ng checks and balances na magbabantay sa mga pang-aabuso ng ibang branch of government. Wala kayong ibang gawin kundi iboto itong sampung ito, Duterte. Yun lang, wala na akong iba sabihin sa inyo. Yun lang! Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Huwag niyong kalimutan. Pag kayo'y pupunta, Duterte! 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 Duterte!
Isipin nyo palagi. Huwag niyong isipin, pagboto niyo, kung sino yung congressman, sino yung mayor na nagbigay sa inyo ng ayuda. Kalimutan niyo yun! Tira ninyo yun! Ang isipin ninyo sa Lunes, pagboto ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon na dapat sila ay hindi mga nganib sa problema ng droga, kriminalidad, at korupsyon. Yun lang talaga pag-uusap sa inyo. I am not even campaigning for myself. I have to campaign for the future of this nation. Kung tayo magkakaroon ng mga mababatas na iniisip ay puro bulsa lamang, goodbye Philippines. Pero kung ayaw nyo mag-goodbye sa Pilipinas, ang solusyon dyan, itong nasa likuran ko, Duterte!